Lagi na lamang akong nangangamba tuwing naiiwan kaming dalawa sa bahay at wala si Drew. Doon mas lumalakas sa mga parinig niya at minsan ay kinukuha niya ang Ernie Jen sa kwarto at kinakausap. Nagsusumbong na inaaway daw siya sa bahay nila. Bahay nila. Yun ang lagi niyang sinasabi. Oo at wala akong ambag doon. Oo at alam kong sina Drew at Jen ang nagpagawa ng bahay. Pero masakit lang kasi sa pakiramdam na para akong outsider sa loob ng bahay na yon, Papa Dudut. Nay, gusto niyo na po bang kumain? Nakapagluto na kasi ako ng pananghalian natin. Hindi na. Dumating naman na ang pensyon ko. Bibili na lang ako ng ulam sa karinderya. Tipirin niyo na lang po yung pensyon niyo. Marami naman akong niluto para sa atin eh. Tara na po. Tipirin ang pensyon ko? Para ba may magamit ako oras na paalisin mo ulit ako rito sa bahay ni na Drew at Jen? Nay, ilang beses na po akong humingi ng tawad sa inyo sa nangyari. Nadala lang ako ng emosyon ko noon dahil sa paulit-ulit na pagkukumpara niyo sa akin kay Jen. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga sa akin at gusto mong masolo si Drew. Hindi po totoo yan. Ako nga po itong nagkumbinsi kay Drew na tumira kayo rito noon dahil naaawa ako sa inyo. Pakitang tao ka lang. Kung magiging totoo ka sa sarili mo, sigurado ko, ayaw mo talaga ako rito. Ang ayaw ko lang po, yung lagi niyo akong kinukumpara sa anak niyo. Lagi na lang mali ang ginagawa ko. Lagi na lang si Jen ang tama kahit wala na siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko para lang mapasaya kayo eh. Alam mo kung ano magpapasaya sa akin? Pag lumayas ka na rito. Bakit naman po ako lalayas dito? Eh parang bahay ko na rin to. Parang bahay mo lang, pero may ambag ka ba sa gastos? Ako po nagbabayad ng lahat ng bills dito sa bahay. Dapat naman talaga ikaw ang magbayad ng bills dito sa bahay kasi nakikitira ka lang. Nakikitira rin naman po kayo rito ah. Parehas lang tayo. At least ako may ambag pa rin dito sa bahay. Eh di, lumabas din ang totoo. Ipapamukha mo rin pala sa akin na wala akong ambag sa bahay na to. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang ambag ko rito yung ginastos ng anak kong si Jen sa pagpapatayo ng bahay na ito? At kung nasabi sa'yo ni Drew, karamihan ng gamit dito, si Jen ang bumili. Yung sofa na inuupuan mo at pinagpapahingahan mo tuwing tanghali, si Jen ang bumili nun. Pati ang kama nyo, hoy! Si Jen ang bumili nun. Magkano po ba nagastos ni Jen sa pagpapagawa ng bahay na to? Pati na sa mga gamit na binili niya. Kwentahin niyo lahat, ako na lang magbabayad. Bakit ko naman gagawin yon? Dinawalan ako ng karapatan dito sa bahay nila mag-asawa? Hindi na po sila mag-asawa. Hindi porket patay na si Jen, hindi na sila mag-asawa. Wala na bang annulment sa langit, Maritoni? Yan ang hindi ko gusto sa inyo. Lagi niyo pinaparamdam sa akin na talagang wala akong karapatan kay Drew dahil sila ni Jen ang naging unang mag-asawa. Kasi yun naman talaga ang totoo. Sinasabi ko lang ang bagay na dapat alam mo. Mag-asawa pa rin sina Jen at Drew. Matagal na pong patay ang anak nyo. Nakapag-move on na po si Drew. Ako na po ang kinakasama niya. Ako na ang mahal niya. Hay, may gusto sana akong ikwento sa'yo tungkol sa relasyon noon ni na Drew at Jen. Kaya lang, baka mamatay ka sa selos. Wag na lang. Relasyon noon. Noon. Di tapos na. So bakit binabalik pa ngayon? Ako na nga ang karelasyon ni Drew ngayon. Ako na ang may karapatan sa kanya. Hanggat nandito ako, hindi mo makukuha ng buong karapatan mo kay Drew. Dahil hanggat nakikita niya ako, lagi niyang maaalalang pagmamahal niya para sa nag-iisang asawa niya. At ang anak ko lang yon, si Jen lang yon. Kahit abo na siya, mas may karapatan pa rin siya kay Drew at sa bahay na to kesa sa'yo. Papa Dudut, hindi na ako nakaimik pa sa mga sinabi ni nanay. Ano pang ilalaban ko roon sa sinabi niya? Mas lalo lang akong nasaktan, lalo't harap-harapan na niyang sinabi sa akin na wala akong karapatan sa bahay na yon.